spiritually speaking, ang salita ng Diyos ang nag-maintain sa atin, nagsusustain sa atin. At yun yung isang dapat na maintindihan mo na kapag ikaw ang buhay spiritual mo ay nawalan ka na ng daily stream ng Word of God, mararamdaman mo ang sarili mo na para bang nanghihina ka, deteriorate ka. Amen. Because we are being sustained by the Word of God. So let's start up Isaiah chapter 55 verse number 8 to 11, New King James. Sabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Verse 10, "For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth." So, interesting lang sa akin, although ang text natin is verse 10 at 11, pero interesting na sinabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways." Tapos, dinugtungan niya, "For as the rain comes from heaven down to earth." So, siguro ibabato ko lang pauna na ayaw ng Panginoon na manatili na ang kanyang thoughts ay kasing taas lang ng thoughts niya at mababa ang thoughts natin. Right? Kaya niya ibinigay ang kanyang salita upang makuha natin ang kanyang thoughts. Amen? Upang ang kanyang thoughts ay maging yung thoughts natin. At kapag yung thoughts niya at ang thoughts natin ay in agreement, amen, His ways becomes our ways, nagiging godly. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Amen. Subalit, nais ko mag-focus tayo dito sa verse 10. "For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower." Nais kong pansinin ninyo yung phrase na yon, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Seed to the sower, bread to the eater. So sabi niya sa verse 11, "So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it." Dito makikita natin ang dalawang bagay na pinuprovide ng Diyos sa kanyang nilikha. Makikita natin sa talatang ito, ang 55, 10 to 11. Bread to the eater, seed to sow. Pero ang kalooban ng Diyos sa tao ay hindi lamang masustain ang kanyang buhay, kundi mag-thrive, mapaghiyabong. Kaya hindi lamang siya nagbigay ng pagkain, kundi siya ay nagbigay din ng seed to sow. Kasi ang seed ang magiging dahilan, ang bread mo ay magsusustain sa'yo. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Kaya tayo nagkakaroon ng sustenance na tinatawag. Kaya tayo nabubuhay sa bawat araw kasi kumakain tayo ng 3 beses isang araw. Nasusustain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng, sinabi dito, pagpapadala ng ulan. Amen. Subalit hindi lang ang nais ng Panginoon na masustain natin ang buhay. Hindi lang ang nais niya na tayo ay tama na kami. Baka kain lang kami 3 beses isang araw, okay na. Hindi lang yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tayo din ay mag-thrive. Yumabong. Hindi lamang masustain, kundi yumabong. Ano naman ang kanyang pinrovide tayo upang tayo ay yumabong? Seed to sow. Amen. So dapat nating maintindihan yon. Binhi upang tayo ay magtanim. Na ang binhi ay laging susustain sa atin, magbibigay ng pagkain at magbibigay sa atin ng harvest. A seed to sow. Yun yung provide niya sa lahat ng kanyang creation. On the other hand, sa kabilang banda, ang Diyos din sa ating spiritual na kalagayan ay nagbigay din ng provision. Sa dalawang bagay na ito upang masustain natin ang buhay, spiritually, right? Doon sa physical, ang binigay niya ay ulan. Pero ang sinabi niya dito sa verse 11, "So shall my word be." Kung papaanong ang ulan ay galing sa itaas,
bumabagsak sa lupa at hindi bumabalik sa taas nang hindi niya ina-accomplish ang kanyang tungkulin, layunin. Ano ang kanyang layunin? Magbigay ng pagkain at magbigay ng binhi. So tinulad niya ang kanyang salita. Ganon din ang aking mga salita. Katulad ng ulan. Right? Na hindi bumabalik sa kanya. So spiritually speaking, ang Diyos din ang siyang nagsusustain sa atin sa pamagitan ng hindi ulan, kung hindi sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. Anong sabi ng Matthew chapter 4 verse number 4? Ulit? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. So kung paano hindi tayo mabubuhay nang walang pagkain. Amen. Sa pang-araw-araw. At yun yung pinagsusumikapan natin sa bawat araw ng ating buhay, hindi po ba? Ang iba sa atin hindi lang 3 times a day, 5 times. Kasi masarap kumain, di ba? Amen. Gusto natin kumain. Pero unfortunately, ulitin ko ulit, sorry for using the word, pero minsan, napapabayaan natin ang spiritual nating kalagayan. Napapabayaan natin yung spiritual nating kalagayan. Kumakain tayo ng kumakain physically, tumataba tayong tumataba, subalit ang ating espiritu ay payat na payat. Man shall not live by bread alone. So, ibig sabihin, tingnan natin ito sa message. Jesus answered by quoting Deuteronomy, "It takes more than bread to stay alive." It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth. Kaya lang minsan nakakalimutan natin. We're so also consumed and concerned about our physical life, physical body, na ating nakalimutan na kailangan natin para mabuhay. Sapagkat hindi lang tinapay ang nagsusustain sa atin. Sinusustain din tayo ng salita ng Diyos. Amen. Ang tao, tayo, nagdi-deteriorate ang tao. Bumabagsak siya kapag hindi na siya nakakatanggap ng daily streams from God's mouth. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo, makarinig tayo ng tinig ng Diyos. Saan ang gagaling ang tinig ng Diyos? Of course, sa salita niya, sa Biblia, na sa pamagitan ng Santong Espiritu, ginagawa niya itong rhema sa atin kapag tayo ay nagbabasa. Saan pa? Sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Na I'm getting ahead of myself sa generation natin sa ngayon. Right? Napakaraming tao, napakaraming pinakikinggan ng tao. Napakaraming idea ang kanilang ina-accept sa internet. Right? Napakaraming idea, napakaraming karunungan, so to speak. Subalit, may mga panahon na nakakalimutan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay nasusustain ng salita ng Diyos. Karamihan sa atin, alam natin yon, hindi po ba? Kaya lang, sometimes it's easier said than done. Amen. Hindi tayo nakakapagbuklat ng ating mga Biblia. Amen. At sa linggo, tatamad-tamad pa tayo. Spiritually speaking, ang salita ng Diyos ang nag-maintain sa atin, nagsusustain sa atin. At yun yung isang dapat na maintindihan mo na kapag ikaw ang buhay spiritual mo ay nawalan ka na ng daily stream ng Word of God, mararamdaman mo ang sarili mo na para bang nanghihina ka, nagdi-deteriorate ka. Amen. Because we are being sustained by the Word of God. Subalit hindi lang yan ang kalooban ng Panginoon sa atin, even spiritually, hindi lamang sustain, kundi ang kalooban ng Diyos sa atin is mag-thrive spiritually. At ano ang binigay niya sa atin? Upang tayo ay mag-thrive spiritually. Katulad din, nung nauna nang ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi po ba? Ulan. Para sa ating physical, bread for food,
seed to sow. Sa spiritual na ganun din. Subalit ngayon, ang binigay niya ay ang kanyang salita. To sustain us and to make us strive. Siguro nais kong pamagatan itong mensaheng ito, pamamagatan natin the word as the seed of the kingdom. Ang salita ng Diyos ay binhi ng kaharian ng Diyos. Tingnan lang natin itong Matthew chapter 4 verse number 4. Tulungan tayo ng Panginoon na may deliver natin ito. Mark chapter 4 verse 26 hanggang 32. Pero babasahin na lang natin yung Mark chapter 4 verse 26. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. O sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng parang isang tao na naghahasik ng binhi sa lupa. Tapos sa verse 30, makikita ninyo sa verse 30, to what shall we liken the kingdom of God? Sabi ng Panginoon, ipaliwanag natin ang kaharian ng Diyos sa paraan na maunawaan ninyo. Ano kayang picture? Sabi niya, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? So nais na ipaliwanag ng Diyos ang sistema or principle ng kaharian ng Diyos. Pero sabi niya, paano kung may papaliwanag ito sa pamagitan ng isang kwento, istorya, na makukuha ninyo ang konsepto? O sabi niya, ito, to what shall we liken the kingdom of God? Or what parable shall we picture it? It is like a mustard seed when it is sown on the ground. So ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay parang binhi na itinatanim sa lupa. Yan yung principle ng kaharian ng Diyos sa Mark chapter 4. Ano ang ibig sabihin yan? That the kingdom, the word of God is the seed of the kingdom of God. Na kapag naitanim sa ating puso, kasi ang binhi ay ang salita ng Diyos. Right? The ultimate seed, the Word of God, is the seed of the kingdom, at kapag ito ay naitanim sa ating puso, ito ay magbubunga. Magbubunga ng ano? Kasi kung anong naitanim sa'yo, yun ang bunga. Amen. So kung ang binhi ng kaharian ang naitanim dito, ano ang bunga? Sige nga po. Sige po. So, ang binhi ng kaharian na itanim sa puso mo, ano ang magiging bunga? Ano ang bunga? Ang bunga ng kaharian. Amen. Kasi halimbawa, ang binhi ng mangga, tinanim sa lupa, anong bunga? Di mangga. Kung ang binhi ng kaharian, na itanim sa puso, ano nagiging bunga? Bunga ng kaharian ng Diyos. At anong matatagpuan mo sa kaharian ng Diyos? Amen. Pagpapala, katagumpayan, kagalingan, karunungan, kapayapaan, pag-ibig. Simple, hindi po ba? Kung iyon ang naitatanim sa puso. Amen. Ang salita ng Diyos, ang puso mo ay katulad ng lupa. At kung anuman ang nakikita mo sa isang tao, sa kanyang pamumuhay, yan ay bunga ng mga binhi na naitanim sa puso niya. Tumingin ka halimbawa sa mga kabataan sa ngayon, sa labas. Kung ano ang kanilang nagiging kaisipan, kung ano nagiging action nila, yan ay mga bunga ng mga binhi na itanim sa puso nila. Napag-aralan natin nung nakaraan na ang ating thought pattern or thought life
ay nadodominate ito ng alin? Ilang bagay. Ang observation, right? Teaching, right? At ano pa yung isa? Observation. Nakalimutan ko yung isa, but observation and teaching na natatanggap natin. Amen. Kung paano tayo nag-observe. Right? Yung words na natatanggap natin, yung mga ideas na pinahihintulutan natin sa ating loob. Amen. Ang teaching na ating tinatanggap. Hindi natin namamalayan kung ano ang tinatanggap natin, yun yung tumutubo sa ating puso at yun yung nagiging produkto ng ating buhay. Kaya sabi ng Proverbs chapter 4, again 1-3, guard your heart with all diligence, for out of your heart will flow the issues of life. Amen. Oh, I pray na maunawaan natin ito. Ang mga anak ninyo, ang puso nila ay parang lupa na pinagtataniman ng binhi. The Word of God is the ultimate seed of the kingdom. But do you know that your words are seeds? Ang inyong mga salita, ang ating mga salita, ay mga binhi na ating itinatanim. Itong bagay na ito ay nirealize ko matagal-tagal na panahon na nakakaraan, pero ito nire-remind ng Panginoon sa akin. Naalala ko nung nag-aaral pa ako sa Bible School, ang pinag-aaralan namin is Word of the Kingdom base doon sa Mark chapter 4. Isang araw, umuwi ako sa bahay at ito yung bilang illustration ang magpapaliwanag sa atin ng kaunti kung ano ang ibig kong sabihin kapag sinabi natin na the Word of God is the seed of the Kingdom of God. Seed of the Kingdom of God. Pag uwi ko, galing Bible School, blessed na blessed ako sa Bible School, nandito pa sa puso ko yung na-receive ko. Nag-aalaga lang ako noon sa mga anak ko kasi nag-aalaga ako. Pag uwi sa bahay, alaga kay Joshua, alaga kay Yushai. Si Yushai maliit pa. Right? I think si Joshua ba o si Yushai na alagaan ko during that time. Galing ako ng Bible School, nag-aalaga ako. Tapos, pinagbubulayan ko yung na-receive ko mula sa Bible School. At it strike me, bigla siya naging revelation sa akin. Na sabi, sa heart ko, parang, I have the seed of the kingdom. I have the seed of the kingdom. So, ibig sabihin, doon sa realization ko na yon, pwedeng magbago ang buhay ko. Pwedeng magbago ang sitwasyon ko. Kasi dati nakatira kami sa CA, right? Ang sitwasyon namin hindi masyadong maganda. CA, medyo may time sa buhay namin dati na noodles lang at tuyo, sapat na sa mga anak. Right? Naglalakad kami ng medyo mahaba-habang lakarin para lang makarating sa church. Tapos dumating sa point na nag-aaral ka ng salita ng Diyos para mag-mensahe sa linggo. Saturday, eto na maglalabas ng video kayong kapitbahay mo. Dikitan talaga. Panginoon ko, sabi ko, Lord, hindi ko naman ayaw ko namang maging mawala yung pagka-Kristiyano ko. Pero ang ginawa ko kasi may bukas na bintana kami doon para yung hangin, pinasara namin yon. Pero ganun pa man, kahit nasaraduhan mo, grabe yung video ke. So sabi ko, Lord, tapos lumalaki na yung mga bata, medyo lumalaki na sina Mecca, sina Mimi, at si Joshua. Sabi ko, Lord, nagdi-desire na ako na makaalis, makalabas. Pero during the time, yun yung isang revelation ko na I have the word of the kingdom. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin nun sa akin, ang revelation ko, my life, my situation can change.
At from then on, I dedicated my life in studying the Word and in putting the Word into my heart. Amen. At yun yung, kasi nagkaroon ako ng kapahayagan and it produced kingdom results in my life. So ngayon, hindi ako nanatiling kung ano ako dati, but there is a kingdom result na siyang nangyari sa buhay ko. At ito din yung tinuturo namin sa Bible School, Second Bible School na aking, when I serve as the director, tinuturo ko ito, 10 things why I love Mark chapter 4. So ito din yung nais kong i-communicate sa inyo mga kapatid, hindi para ilagay ko ang sarili ko na nakakaangat sa inyo, pero ang nais kong maiparealize sa atin that we have the Word of God as the seed of the kingdom and your heart is the ground na pwede mong pagtaniman. Kung nais mong magkaroon ng bunga ng kingdom, kasi sa atin hindi po ba, madalas gusto natin, Lord, your kingdom come, thy will be done. Amen. That's good prayer. Maganda din pong panalangin yun. And I realize that prayers also are seeds. Seed din ang mga panalangin. Panalangin natin sa ating mga anak, kaya mga magulang, lalo na sa mga kananayan, na mga nananalangin sa kanilang mga anak, lumuluhod o hindi man lumuluhod, pero dumudulog sa Panginoon at nilalapit ang kanilang mga anak o maging mga apo niyo, kung kayo may mga apo. Itong mga panalangin ninyo ay ituring ninyong binhi sa Panginoon. Na ito, Lord, mag-aani ito, mag-harvest ako, bunga sa panalangin ito. Of course, ang panalangin natin ay should be word-based na panalangin. Amen? But we're sowing those seeds into the kingdom of God. Subalit ang nais ko, if I would have to exhort you one thing this morning, ay yung gusto kong makita ninyo na ang ating puso ay ground. At nais kong makita natin, na paglabas natin, ang mga anak ninyo, ang mga apo ninyo, ang puso nila ay parang mga lupa na pinagtataniman. Ang puso o ang lupa, kapag tinaniman mo ng kahit ano, tutubo, hindi po ba? Naranasan ninyo magtanim ng mangga, hindi po ba? Sa lupain ninyo. Amen po ba? Aani kayo ng mangga. Pero naranasan ninyo ba na lupain ninyo, ang lupa ninyo ay may dumaang ibon at nalaglag doon yung aratiles? Amen. Ang aratiles tumubo pa rin. Kahit na ayaw mo sanang tumubo yung aratiles doon kasi dami-dami ng aratiles. Hindi po ba? Kahit saan tumutubo yun dala ng ibon, nilalaglag nila yun Tumutubo na aratiles. Kahit ayaw mo yung aratiles, hindi pwedeng sabihin ng lupa, ayaw ko sa'yo. Pagka nalaglag sa lupa, tutubo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito yung talinghaga. Kung paano ang kaharian ng Diyos ay nag-ooperate. Amen. Ganon din, ang ating puso ay lupa, katulad ng lupa. Ito ay hindi nagtatangi kung ano ang nalaglag sa kanya. Pero tayo ang nagdi-decide kung ano ang malalaglag sa kanya. Sa puso. Amen. Narito pa po ba kayo? O siguro ito ay February naman, pag-usapan natin yung puso. Amen. Amen. Puso, guard your heart with all diligence, for out of your heart will flow issues of life. So nais ko una ma-realize mo na ang puso mo ay parang lupa. At ingatan mo kung ano yung mga binhi na itinatanim dito. Ingatan natin yung anong napapakinggan natin sa internet. Ingatan natin yung mga kaisipan na naipapasok natin sa ating isipan at nalalaglag sa puso. Kasi yun yung mga bagay na lalago at ang buhay mo ay makikitaan mo ng bunga ng kung ano ang itinatanim mo dito. Lahat ng observation mo, lahat ng salita na tinatanggap mo ay parang binhi na kung pahihintulutan mo sa puso mo, malalaglag at yun yung magbubunga sa'yo.
No wonder ang tao nangyayari sa buhay niya kung anong nangyayari sa buhay niya kasi bunga ng mga naitanim sa kanyang puso. Amen po ba? Words are seed. So na-realize ko, pwedeng magbago ang buhay ko, ang sitwasyon ko. At ito yung pinapaalala sa akin ng Panginoon sa ngayon. Kung nais mong mabago ang buhay ng isang tao, magsalita ka ng magaganda, magtanim ka ng magagandang bagay at totoong bagay sa buhay niya. Kasi ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Ang mundo ay madaming maglalagay sa mga anak niyo na lang. Ang mundo ay lalagyan ng mundo, ang anak ninyo, ang puso ng anak ninyo ay lalagyan ng mundo ng maraming binhi ng kasinungalingan. Na kapag ito ay kanilang pinaniwalaan, ito ay malalaglag dito at lalaki sila na magiging ganon. Kasi bunga ng kung anong naririnig. Ano ngayon ang gagawin natin? So tayo ay magtatanim ng mga mabubuting binhi. Mabubuting binhi, mga binhi na totoo, mga binhi na hindi kasinungalingan. Yun yung magka-counter sa mga binhi na naitatanim sa kanila. Yun yung tutubo. Naunawaan pa po ba ninyo ako? May isang example ako na gustong gamitin recently. Tulad ng asawa ko, halimbawa, nagtatrabaho siya at nagpapasalamat kami sa Panginoon habang kami nagkukwentuhan na ginagamit siya ng Panginoon sa kanyang mga katrabaho, sa anong kapamaraanan. Kahit sa kapamaraanan na siya ay nakakapagpakita siya ng isang magandang halimbawa bilang isang Kristiyano. Minsan may nagtanong sa kanya, sa mga kasama niya, recent lang to, ang sabi sa kanya, meron siyang isang kasama na medyo maganda, halos nililigawan ng isang parang guest nila. Nililigawan. May anak itong babaeng ito, may asawa at anak, ay may maganda. At ang nangyayari na kapag sila ay nagugustuhan ng mga guests nila, binibigyan sila ng mga malalaking tip. 2,000, 10,000 ang binibigay. Meron daw isang nakatanggap sa kanila last February 14 na binigyan ng 20,000. Isang araw. Ay, ganun lang. Right? Tapos itong babae particular na ito, nakasama ng wife ko sa trabaho, nililigawan ng isang Chinese na mayaman. Laging binibigyan from time to time, binibigyan ng pera. Nagtanong siya kay Sister Susan, sabi, ate, kasi salamat sa Panginoon na nagagamit din Sister Susan sa work na parang ina-ate-ate o nagiging nanay-nanay at nakakapagbigay ng payo. May hingiin po sana akong payo sa inyo. Ano yun? Pwede kaya akong magloko? Yun yung kaisipan ng mundo. Kasi ganun din ang nakikita sa mga karaming katrabaho. Magloko. Pwede ba akong magloko? Okay lang kaya yun? Sabi ni Sister Susan, wag mong gagawin yun. Wag mong sirain yung pagtitiwala ng asawa mo sa'yo. Right? So pagkatapos noon, after kinabukasan, nag-text sa kanya, salamat ate sa payo mo. Pero ang point ko mga kapatid, kung walang magsasabi sa kanya ng ganon, ano na mangyayari? Di okay na. Halimbawa na pagtanungan niya ay, oo, ganon din, ginagawa naman ang lahat yan eh. Pera lang yan, hindi naman malalaman ng asawa mo, gawin mo lang isang beses. Paano kung ganon yung narinig? Di wala na. But words are seeds. Amen. Narito pa po ba kayo? Yes. Yun yung nais ko na ma-realize natin na may kapangyarihan tayo, ang salita mo ay gamitin mo sa tama. Kasi ang tao sa mundong ito, ang puso ay parang isang lupa. Na anuman ang tinataniman na yan ng kaaway. Pero ang mga itinatanim natin, lalo na yung mga binibigay sa atin na udyok ng Santong Espiritu na ating itatanim sa ating kapwa, yun yung magbibigay ng kapangyarihan na tutubo sa kanilang puso. Yun yung magka-counter, ika nga.
Amen. Ang puso ng ating mga anak, ang puso ng asawa mo, ang puso ng sino mang tao sa paligid mo, imaginein mo na ang puso nila parang lupa yan. Right? At tayo, naririto tayo upang magsalita ng pagpapala, yung mga bagay na totoo. Right? Amen po ba? Gamitin natin ang ating mga salita na makapagtatanim tayo ng binhi sa kanila. Pero ang ultimate na seed of the kingdom, ay ang salita ng Diyos. So more than kind words, right? Higit kaysa sa magandang pananalita, hindi masasakit na pananalita, higit doon, ano pa ang itatanim natin? Ang itatanim natin higit sa lahat ay ang salita ng Diyos sa kanila. Pero ito pa isang bagay na narealize ko. Kung ang puso, nakikinig pa po ba kayo? Amen. Kung ang puso ay lupa at tayo ay nagtatanim, right? Ang lupa sa pagtatanim on the natural, ang lupa kailangan mo i-cultivate. Amen. Bago mo taniman. Amen. Ang relationships ay nagkukultivate sa lupa. Magandang relationship. Minsan, ang problema sa atin, katulad ng tayo ay nangangaral, hindi po ba? Nangangaral ng salita ng Diyos. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay paghahasik ng binhi sa lupa. Katulad ngayon, kung paniniwalaan ninyo at mauunawaan ninyo ang sinasabi ko sa ngayon, yan yung malalaglag sa puso ninyo. At kung pahahalagahan ninyo at yun yung inyong didiligan, makikita ninyo na ito ay lalago sa buhay ninyo. Makakakita kayo ng pagbabago, makakakita kayo ng progress, makakakita kayo ng paglago sa buhay ninyo. Kung ito ay tatanggapin ninyo, ilalagay sa puso ninyo, iingatan at didiligan. Ang paghahasik, ang pangangaral ay paghahasik ng salita ng Diyos. Amen po ba? Subalit minsan sa ating pangangaral, ang tao ay hindi natin natataniman ng binhi ng kaharian ng Diyos sa puso nila kasi wala tayong relasyon sa kanila. Ay. O minsan pa ang relasyon natin ay hindi maganda. Kaya pangaral ka ng pangaral, hindi naman maganda yung relasyon ninyo. Ang lupa hindi na cultivate. Nagtanim ka lang. Kaya ang tawag dyan sa Mark chapter 4, the birds immediately takes away what is sown in their hearts. Amen. Minsan sa mga pangangaral natin, hindi natin minamaliit yung mga street evangelism. Hindi natin minamaliit yun. Kasi talaga naman, meron dyan makakarinig na salita ng Diyos at tatanggap. Pero karamihan dyan, nagre-repel lang. Ay, katulad lang din yan ng mga ganito. Mga Mormons, mga ganito. Kasi ang tingin nila, religion. Amen. Pero kapag tayo ay nakapag-establish ng magandang relationship, amen, sa buhay ng isang tao, maganda ang relasyon, napapakitaan mo ng mabuti, nagsasalita ka ng magagandang bagay, hindi mo sinasaktan yung damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita mo. Amen? Makakapagtanim ka ng madali ng binhi ng Diyos sa kanila sapagkat na-cultivate ang puso. I pray na maunawaan natin ito at may apply natin sa buhay ng inyong mga anak, sa buhay ng inyong mga asawa. Amen. Gamitin natin ang ating mga salita sa maayos na kapamaraanan, sa matalinong kapamaraanan. Isipin natin na ang ating salita ay binhi. Itatanim natin ito sa puso ng ating mga anak. Kahit na sila halimbawa o sa ating mga apo o sa ating pamangkin, kung sila ay parang ang buhay nila ay ganito na. Dahilan sa mga natatanggap nila sa generation na ito na parang tumutubo sa buhay nila, kaya nakikita natin ang bunga. Mag-umpisa tayong magtanim ng katotohanan sa kanila. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? Wag na nating ipamukha sa kanila na ganito ka.
ganito ka. Alam na nila yun. Amen. Isa pang bagay na gusto kong ibato sa atin, I just remember, the Holy Spirit will never condemn you. The Holy Spirit will always convict you. Maaring mga panahon sa buhay natin, nakakagawa tayo ng kamalian, nakukonvict tayo, Lord, patawarin mo ako. Pero kapag condemnation na ang nangyayari, hindi na tinig ng Diyos yan. Tingnan mo, ganyan na naman ka. Wala nang mangyayari. Ganyan ka lang. Ganyan ka pa rin. So nakukondemn na. Alam niyo ba, minsan tayo nagkukondemn sa sarili natin. Amen? Hindi tinig ng Diyos yun. Makukonvict ka, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, hindi maganda yung ginawa mo. Dapat rin yung ginawa. Conviction. Lord, patawarin mo. Pero kapag condemnation na, hindi na tinig ng Diyos yan. Yan ka na naman. Ganyan ka na naman. At wala talaga mangyayari dyan. Right? Ganyan ka na lang. Hindi na magbabago yan. Condemnation. Amen. Minsan yun yung, pag hindi na bago ang ating kaisipan, ganun yung gagawin natin sa ating sarili. Nasusunod pa po ba ninyo ako? Kung ganun ang ginagawa mo sa sarili mo, ano mangyayari? Di ganun din ang gagawin mo sa iba. Ganun din yung gagawin mo sa asawa mo. Ganun din yung gagawin mo sa mga anak mo. Ganun din yung gagawin mo sa mga kapitbahay mo. Amen. Kasi yun yung pamamaraan mo. See? Sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Ngayon, kapag nauunawaan na natin ang mga bagay na ito, nagiging ang pamamaraan natin, ang pamamaraan ng Diyos rather, ay nagiging pamamaraan natin. Kasi ganun din ang pamamaraan ng Diyos sa'yo. Hindi kanya kinundem. Narito pa po ba kayo? Patuloy kanyang minamahal at ang Panginoon ay patuloy na nagsasalita ng mabuting bagay sa iyo. At kapag tinatanggap natin ito, anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? Mahal ka ng Diyos. Amen. For God so loved you that He gave His one and only Son, Jesus. Amen. So ganun din ang gawin natin, mga kapatid. Mag-umpisa tayo, baguhin natin, magkaroon tayo ng adjustment sa ating sarili. Let's plant seeds of the kingdom in our hearts. Mababago ang buhay mo sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkilala. Itong salitang ito ay binhi ng kaharian ng Diyos. At ang puso natin ay lupa. Imagine mo na ikaw ay sa pamamagitan nito, meron kang daladalang binhi, bag of beans. Hindi ba ito beans sa coffee shop, ha? Meron kang bag ng mga seeds. Na Lord, itatanim ko ito sa puso ko. That Lord, I will not die, but I will live. And I will declare the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Anong ginagawa mo? Tinatanim mo sa heart mo. Amen. Lord, I shall live. I shall not die. I will declare the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Kesa sa, wala talaga mangyari dito. Anong tinatanim natin sa puso natin? But have we meron ba tayong spiritual diligence na ganon? Amen. Ang buhay mo ay pwedeng magbago. For I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for my sake He became poor, so that through His poverty I might become rich, abundantly supplied. Lord, thank you that you supply all my needs according to your riches in glory by Christ Jesus, and you grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven so that I have... anong ginagawa natin? We're sowing seeds into our hearts. Kung yun ang gagawin natin, umpisahan natin sa ating sarili. At ma-realize mo
na ang buhay ng mga anak mo ay ganon din, anong gagawin mo sa kanila? You will begin to see them as God sees them. And you will begin to speak to them as God would speak to them. Amen. Praise the Lord. Pero sa atin, hindi po ba madali na lamang na, Lord, bahala ka na sa sitwasyon ko. Madali na lang yan, hindi po ba? Lord, gusto ko harvest. Harvest, Lord, pagpapala. Harvest, Lord, healing. But what are you sowing in your hearts? By the stripes of Jesus, I am healed. Amen. My eyes are functioning well in Jesus' name. I have good eyes. I have 20/20 vision. Bad cells in my eyes are dying. Amen. Anong sinasabi natin? Ang sabi ng Joel chapter 3, right? Let the weak say, I am weak. Anong sabi ng Joel? Let the weak say, I am strong. I am strong in the Lord. Kahit ng pakiramdam mo, Lord, sa totoo lang, kitang-kita mo, Lord, ang isipan ko. Na Lord, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bakit ganitong nararamdaman ko, Lord? Pero let the weak say, I am strong. I'm strong in the Lord and in the power of His might. My youth is renewed like the eagles. Hallelujah! Anong ginagawa natin? We're sowing seeds because we believe that this word is the seed of the kingdom of God. And our hearts are ground. Amen. As the rain comes down from heaven, and comes down from heaven, and waters the earth, and does not return void, but accomplish its purpose. So shall my word be that goes forth of my mouth. It shall not return to me void. Kung paano ang ulan, kapag bumagsak sa lupa, makikita mong basa. Kapag nakikita mo na ang panganod, ano pa yung panganod? Yung ulap. Pag nakikita mo ng ulap na madilim, pag may sinampay ka, oy, tanggalin natin yung mga sinampay. Kunin niyo yung mga sinampay. Kasi naniniwala tayo na kapag bumagsak ang ulan, pag binagsakan, basa. Pero minsan, hindi tayo naniniwala na kapag tinanim natin ang salitang ito sa ating puso, ay, hindi yata nag-work. Meron tayong paniniwala sa ulan ng higit sa pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Ang salitang ito ay makakapagbago ng buhay. That is what I've been trying to get across. Karoon tayo ng go-to scriptures. May pangyayari sa buhay natin. Ano man ang pangyayari. Dadaan ka sa isang pangyayari sa buhay mo. Pero anong gagawin mo? Amen. Anong gagawin mo? Ang mundo ay may ibang paraan. Subalit ang ating paraan, the just shall live by faith. Amen. I will live. I will not die. I will declare the goodness of the Lord in the land of the living. My life will become a testimony of His goodness in this generation. Amen. My path will go brighter and brighter. Amen. Kahit sa nararamdaman mo minsan, sa nakikita mo sa panlabas, Lord, February pa lang, ganito na nangyayari sa isip mo. Right? Isip mo sa isip mo. Pero anong gagawin mo? Sa bibig mo, my path will go brighter and brighter. God will supply all my needs according to His riches in glory. God is turning these things around. The Lord is fighting my battles for me. Amen.
Proverbs 18:21, death and life are in the power of what? The tongue. How much do you believe the word? Naniniwala ka ba that and life is in the power of your tongue? And those who love it will eat its fruit. Anong fruit? Death or life. Nasa ang kapangyarihan, nasa dila mo. Those who love it will eat its fruit. Anong fruit? Depende sa kung death or life. If you speak words of life, you'll eat its fruit. Amen. If you'll speak death, you'll eat its fruit. Sa finances mo, what do you speak? Amen. Sa asawa mo, sa mga anak mo, ngayon maaaring sa asawa natin, hindi ka makapagsalita. Halimbawa na. Sa prayer mo, anong pinagpipray mo patungkol sa asawa mo? Sa prayer mo, anong pinagpipray mo tungkol sa mga anak mo? See? Kung hindi ka makapagsalita directly sa kanila ng tanim, na ganito ka, you are this. In Jesus' name, ganito ka. At kung hindi ka man directly makapagsalita sa kanila, kasi parang tumatalbog lang ng tumatalbog, anong gagawin mo sa panalangin? Lord, ang asawa ko ay Proverbs 31 woman. Praise the Lord. Lord, ang mga anak ko, all my children are taught by the Lord. And great will be the peace of my children. Amen. Pinaalala kong verse kanina, Matthew, 1 Corinthians chapter 3, verse number 6. Sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So ito mga kapatid, all throughout the scriptures, makikita ninyo na ang pamamaraan ng Diyos, sabi ng Panginoon, ulitin ko doon sa Mark chapter 4 verse 30, sabi niya, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed. When it is sown in the ground. When it is sown in the ground. When it is sown in the ground. Kaya lang hindi natin nasusow, di ba? Pero when it is sown in the ground. Amen. Ang pamamaraan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, ay katulad sa paghahasik ng binhi. Ang preaching ay paghahasik ng binhi. Si Paul, sabi niya, I planted, paghahasik, pagtatanim. Apollos watered. Si Apollos nagwo-water kasi diyan pinagtatalunan nila. Ang sabi nila, ako kay Paul, ako kay Apollos, ako kay Pedro, ako kay... So meron silang, nagiging sectarian sila, meron silang division. Sa pinaliwanag ni Paul, sabi niya, ano nga ba naman si Apollos? Ano nga naman si Paul? Right? Sabi niya, I planted, nag-preach ako, nagtanim, Apollos watered. Si Apollos is a teacher. But God gives the increase. Ang preaching, paghahayag ng salita, pagtatanim ng binhi. Ang pagtuturo ay pagdidilig upang lumago. Both are important. Amen. Sa ating paghahayag ng Ebanghelyo, halimbawa, sa pag-share lang, kahit hindi paghahayag, hindi ka tumayo doon sa street para maghayag ng Ebanghelyo. Ang nais kong i-exhort sa atin, build relationships. Kung nasaan kayo, sa inyong trabaho, magi kayong magandang halimbawa na nakikita kayo bilang isang Kristiyano. Tumulong kayo kung kailangan,
ipagpanalangin ninyo sila kung kailangan. Kahit hindi kayo magsalita o mangaral, let your life become a good example of what a Christian is like. Pabayaan nyo. You are, sa pamamagitan nun, nakukultivate yung mga puso ng mga tao sa paligid nyo. Bibigyan kayo ng Panginoon ng isang pagkakataon na magtanim. Magtanim kayo ng mga binhi sa kanila. Binhi, hindi katulad ng mga tinatanim ng sanlibutan, kundi binhi na naririnig ninyo mula sa Diyos. Binhi ng mga natatanggap ninyo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yun yung itanim ninyo sa puso ng mga tao sa paligid ninyo. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Ang dalangin ko mga kapatid na lumago tayo sa area na ganito. Na ang buhay natin, ang tema natin ngayon ay paglago, hindi po ba? Na ang buhay natin ay nagiging magandang testimony sa mga tao sa paligid natin, sa workplace, sa eskwelahan. Ipakita ninyo na kayo ay Kristiyano. Huwag ninyong kopyahin ang pamamaraan ng sanlibutan, kundi kopyahin ninyo ang pamamaraan ng Diyos. Amen. At ipakita ninyo ang isang mabuting halimbawa ng isang Kristiyano na tumanggap ng biyaya ng Diyos at nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakaranas ng pagbabago ng buhay. Amen. Dahilan sa biyaya ng Diyos. Mabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita sa kanila. Magsalita tayo, magtanim tayo ng binhi. Magtanim tayo ng binhi sa generation na ito, sa puso ng mga tao. Gumawa tayo ng mabuting tumulong sa kapwa. At kung may pagkakataon, right, na na-cultivate na at ihayag si Kristo, gawin natin. Amen? Kahit na hindi na madala sa church, hindi mahalaga. Basta alam ninyo na ang Panginoon ay tinanggap sa buhay. Totoong totoo na tinanggap si Jesus, naging Kristiyano. Amen? Ipanalangin na lamang ninyo kung saan dadalhin ng Panginoon na church para ma-cultivate. But let's grow in this. Hindi lamang tayo lumago sa ating pananampalataya, lumago din tayo sa ating pag-ibig, sa ating kapwa, sa mga tao sa paligid natin. Amen? Amen po ba? I pray na may natutunan kayo. Kung tatanungin kayo halimbawa, 3 bagay na inyong natutunan sa ngayon, ano yun? Hindi pa makuha. Mamaya siguro pag-ibig ninyo. Pero yun ang iwanan ko sa inyo. 3 bagay, balikan ninyo. Amen. 3 bagay. Magbigay kayo ng 3 bagay. Lord, ano natutunan ko sa araw na ito? Amen. At Panginoon, salamat sa natanggap ko. Ang Lord, pangahawakan ko ito. Lord, I will begin to apply what I have learned today. Panginoon, salamat that you have given me your word as a seed of the kingdom of God. At kapag ito, Panginoon, ay naitanim sa aking puso, I will reap a harvest. Anong harvest? Fruit of the kingdom. Kasi itinanim ko ang seed of the kingdom sa puso ko. Again, to what shall we liken? Basahin natin, tayo pong lahat ito mayo. Mark chapter 4, verse 26 to 30. 31. Mark 4, 26 to 31. And he said, sabi ng ating Panginoong Jesus, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground and should sleep by night and rise by day. The seed should sprout and grow. He himself does not know how. Kasi yun yung nangyayari. Kapag anong itinatanim sa'yo, tulog ka lang,
gising, yun na yung, hindi mo alam, yun na yung nangyayari sa'yo. Tulog ka ulit, pero kapag yan ang mga binhi dyan, yan na yung nagiging bunga sa buhay mo. First the blade, for the earth yields its crop by itself. Ay, ang puso nagpuproduce ng crop by itself. First the blade, so merong process. Ang ibig sabihin lang yan, una yung blade, kapag munggo, di ba? Right? Makikita ka yung green, then the head, and after that, the full grain in the head. Ang ibig sabihin lang yan, process. Kapag naitanim ang binhi, merong proseso. Hindi siya kaagad-agad, kinabukasan. Merong process. First the head, first the blade, then the head, after that, the full grain in the head. And after that, verse 29, but when the grain ripens, kasama sa process, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. Verse 30, then he said, sinabi niya, to what shall we liken the kingdom of God? Saan natin maihagtulad ang kaharian ng Diyos? Paano ko may papakita ito? Sa paraan na maunawaan natin na sa ating pamamagitan ng ating karnal na kaisipan. To what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed. So ang kaharian ng Diyos ay katulad sa binhi ng mustasa. When it is sown on the ground, yun yung key. Kapag naitanim sa puso. Kapag naitanim sa puso. Kapag naitanim sa puso. Kapag naitanim sa puso. When it is sown in the ground, smaller than all seeds of the earth, but when it is sown, it grows up and becomes greater than all earth. Ano man ang naitanim sa buhay mo, kapag tinanim mo itong kaharian ng Diyos sa buhay mo, it will become greater because this is the ultimate seed. And shoots out large branches so that the birds of the air may nest under its shade. I pray na makita ninyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa araw na ito bilang binhi. At makita ninyo ang inyong mga puso bilang mga lupa na pwede niyong pagtaniman ng binhi ng kaharian ng Diyos upang kayo ay umani ng bunga ng kaharian ng Diyos. At kapag nagawa ninyo, yun din ang magagawa ninyo sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo, sa mga kapatid ninyo. Amen.